Okay, next. Two channels are welded at the tip of the flanges to form a box column. The properties of each channel are given. Distance from the centroidal y-axis of the channel to the outer face of the web, x is equal to 29 millimeters. Column height is 4 meters, fixed at the top and bottom for both axes. The major axis of the channel is the x-axis of the built-up column. Number one, determine the maximum bending stress in the column due to a moment of 170 kilonewton meter about the y-axis. So drawing muna natin yung column. So yung column natin ay box daw siya na binuo ng channel. Parang ganito. So ganyan. Okay? Tapos yung x-axis ng channel is yun din daw yung x-axis ng column. So bali ito yung x-axis natin. Ito naman yung y. Okay, so for this case, dahil symmetrical naman, or to be more specific, doubly symmetric naman yung section natin, we don't really need to locate the centroid kasi it's gonna be located dun sa gitna, no? Okay, so para makuha natin yung bending stress, again, MC over I lang yan, ano? MC over I. So, kailangan ko muna ng I, no, nitong section na ito. Pero dahil yung moment natin is about the y-axis, so ito yung mga maliliit na bagay na kailangan natin i-focus, no? Saan ba in-apply yung moment? So, in-apply yung moment about the y-axis dito. Okay, so dahil sa y-axis in-apply yung moment, yung mapuproduce natin na bending stress is about y. And that is MYC over I. So gagamitin natin IY, no? Hindi laging IX. So nakadepende yung I na to sa kung saan in-apply about yung moment. Now, how do I calculate the IY? So ito rin ba yun? So of course, the answer is no. Dahil ito ay a moment of inertia about the y-axis ng isang channel lang. So ngayon may panibago na tayo, no? So lagyan ko lang ng location. Bali, ito yung centroid ng isang channel. Ang sabi sa problem, ito daw ay nasa location X. Which is ito yon. Okay? And all we have to do is to transfer that here sa panibagong centroid, no? And that is just, 'di ba yung length na to is flange width, no? Minus yung X. Okay? So kumpitin muna natin yung IY. So IY would be equal to since symmetrical naman at saka parehas lang naman yung location ng centroid sa kabila, no? So ito times 2 na lang natin to. So yung IY nila parehas plus yung area tapos yung distance na to which is BF minus X. So 100 minus X which is 29 squared. Okay? So yun yung magiging IY natin. So that gives us 63.9387. Okay? So store natin. Okay? So now, what's next is to find yung C naman. So yung C, di ba, kung matatandaan, yan naman ay distance uh, ng outermost fiber kasi kailangan mo maximum eh. So outermost fiber natin dito, ulitin ko, wala dito ha, hindi ito yung outermost fiber. Ang outermost fiber natin ito kasi yung bending natin is about the y-axis. So ibig sabihin, we are looking at either this side or this side. Now, or in short, that side distance would be simply yung BF natin. Okay, so ibig sabihin ito, yung BF natin yan. So from there, we can directly calculate for the FBY. So FBY is 170 kilonewton meter, tapos yung FB natin, BF rather is 100 over I, yung I nilagay ko dito sa M. So that gives us the maximum bending stress, no? 265.88.
megapascals. So the answer here would be letter D. Okay, so number 2, what is the critical slenderness ratio of the built-up column? So hinahanap naman critical slenderness ratio. So again, double check lang natin yung mga given. We have column height, no? Tapos fixed at the top and at the bottom. So fixed at the top and at the bottom. So bali, ganito itsura niya. Okay, so therefore, wala namang sinabi na merong bracing dun sa minor axis. So ibig sabihin dito, it's safe to say that in both axes, yung K natin same lang. And kapag both ends fixed, di ba yan ay 0.5? Okay? Tapos yung L natin, parehas lang din, which is 4,000. Okay, yun nga lang yung mga R natin magkaiba. No? So again, we will need to calculate for Rx and Ry. So bago yun, dito muna, unahin na natin itong Ry. So, ang Ry ay square root lang ng Iy over area. So, ito common mistake, guys. Kapag built up, nakakalimutan na yung area na gagamitin is yung built up na. Yung iba, ginagamit pa rin yung original na area. So, be careful, no? So, ito ay para lang again sa isang channel. So, dito, ang kailangan ko is yung total na area nitong buong built up section. So, ibig sabihin, this should be 2 times, no? 2 times ng 5,350. Okay? So this gives us 77.3. Okay? And check din natin yung Rx. So para makuha yung Rx, kunin mo muna yung Ix. Again, hindi ito yung Ix ng built up. No, ito ay Ix ng isang channel lang. So, to calculate Ix, so dito you don't really need to transfer kasi same lang naman sila ng x-axis. So, ibig sabihin yung Ix na to is just 2 times nung given na Ix. And that gives us, okay, 104 times 10 to the 6. Now, by comparison, mapapansin kagad natin na yung Ix mas malaki dun sa Iy. So, it will follow na ilalabas na Rx dito, whatever this may be, is mas malaki sa Ry. And dahil parehas lang naman sila ng effective length factor tsaka length, edi it will follow na yung mas magbibigay sa atin ng governing slenderness ratio is yung mas maliit na R. No? Kasi yun yung magbibigay sa atin ng mas malaking slenderness ratio. Di ba ang slenderness ratio ay KL over R. Okay? Kung parehas lang naman sa dalawang axis itong nasa numerator side, edi ang magdadala na lang or magsasabi na lang kung sino mag-govern is yung R. So dahil yung R natin sa Y, ina-expect natin na mas maliit compared dito sa R sa X kasi malaki yung IX compared sa IY, it will follow na yung mag-govern dito is yung sa Y. No? At yun na kagad yung magiging critical slenderness ratio natin. So therefore, we have 0.5, K is 4,000 over 77.3. So our critical slenderness ratio gives us 25.87. Okay, and that is letter D. Number 3, determine the available strength of the member in kilonewton assuming that the column is purely actually loaded. Refer to SD1. So dito pinapagamit sa atin is NSCP 2001. Okay? So anyway, like I said, no, sa board exam naman, medyo halo-halo yan. May mga bagong code, meron ding lumang code. Pero kung luma man yung pinapagamit or bago man, no, binibigay naman yung code sa atin.
Kaya all we have to do is to follow yung code and be familiar. So that's why I'm also integrating here yung mga lumang code. So dito ang kailangan lang natin para lang tong ano, dito actually dito rin galing yung bagong code natin ngayon. So ganun din may dalawang case dun sa compression members. Iko-compare mo yung critical slenderness ratio dun sa tinatawag na limiting slenderness ratio. So dati, ang limiting slenderness ratio ay 2 pi squared E over Fy square root. So ngayon sa NSCP 2015, it is actually 4.71 square root of E over Fy. Okay? Tapos kapag mas maliit yung slenderness ratio dun sa limiting, edi ano yon intermediate column. So, ito yon. So, medyo mahaba siya dito sa lumang code, pero sa bagong code, ito yung merong 0.658, no? Ganyan. Okay? Tapos sa case 2, no, ito naman yung 0.877 FE. Okay? So, ano to? NSCP 2015. Okay? Pero again, dahil sa context ng problem, sa board exam, kung ano yung sinabi niya na gamitin mo, sundin mo lang, no? So, dito, sundin lang natin to. So, kunin mo natin critical slenderness ratio. So, dito nga, diretsuhin ko na dito ah. So, that's 2 pi squared E over Fy. So, Fy na binigay, 248. So, 126.17 store natin. Okay? And I think nasa case 1 tayo, no? Case 1. Okay, dahil ang KL over R natin na governing ay ito, 25.87. So, mas maliit yung KL over sa case 1 yan. So, ito yung gagamitin natin na formula. So, hindi ko na isulat yung formula. Pakita ko na lang kung paano gamitin. Ang ginagawa ko dyan, una, store natin to sa calculator. Yung 25 point, ito. Yan natin sa A. So, kung titingnan mo yung formula, ano lang siya eh, 1 minus yung ratio nung KL over R. So, ito yung KL over R natin, squared over 2. Tapos ito yung CC, squared. Tapos, Fy over Fs. Tapos yung Fs natin, ang tawag, ayan yung factor of safety. So, yung factor of safety, ito naman yung formula. Okay, kaya ang ginagawa ko dyan, lagi ko lang muna ng ano, kung ayaw mo masyadong mahaba yung type sa calculator, o baka hindi magkasya, lagyan mo lang muna ng variable, tapos i-calc mo na lang. So, ito yung KL over R, ito yung CC, ito yung factor of safety. So, lagyan natin. So, 5 over 3 plus 3 KL over R over 8 CC minus KL over R cube over 8 CC cube. Ayan. So that gives us 139.33. No? So yun yung FA natin. Allowable stress natin. Okay? And of course, hindi pa yun yung sagot. Ang tinatanong kasi sa atin ay allowable strength in kilonewton. So force yung tinatanong. So um, para makompute yung force, edi syempre, yan ay stress times total area. Pero again, yung total area na to, total area na yan, is 2 times ng 5,3, ano yan? 5,350. Kasi ano na siya eh, box column na siya eh, or built-up section na siya. So, times 2 times 5,350. Pero naka-Newton ito, so malaki yan. So, naka-Newton yan. So, gusto mong maging kilo-Newton, divide mo lang ng 1,000. So, 1490.86 kilonewtons. And that would be the allowable force. So, letter C. Okay, and that's how you solve this problem.